Kaya pala nag-viral kagabi yung na live ko dahil sa mga ganitong pangyayari. Alam nyo ba ito, yung nangyari sa Davao nung siya pa ay mayor? Grabe po pala ang katangian ni BP Sara, no? Papasilip ko at babatiin ko din po yung mga nag-message. Ang dami pong nag-message sa mga OFW pala, no? Kitang-kita yung mga ayan, ang dami, pero mamaya basahin natin. Pero gusto kong ipakita muna yung kaya kung gusto niyo masali dito, andyan yung link po dyan sa baba, pwede niyo ilagay para sa sunod na video natin o live, ma-shoutout ko po kayo. Pero ito yung gusto kong pakita, yung talagang grabe, ang tapang para sa akin, napakatapang niya talaga. Grabe yung ginawa niya. Babae siya, pero kapag kumilos siya, talagang andon talaga yung lakas at tapang. Tingnan natin ito. Ito kasing situation ay mayor pa siya ng Davao City at mayroong demolition na magaganap doon sa kanila. At nakiusap lang kahit 1 oras o 2 oras lang para iligpit yung mga gamit para hindi masira. Kasi siyempre, kawawa naman yung mga gamit. Iyon yung naiintindihan ko dito na pakiusap, no? Pero parang hindi siya pinagbigyan. May dumating at pilit na ine-explain na kailangan yung sheriff ay agad-agad kailangan nilang i-implement yung order. So tingnan natin. O yan, talagang dahil sa galit niya, wala naman siyang intention siguro na galit, pero talagang siguro na puno, hindi siya pinakinggan, mas naawa sa kanya, naawa siya sa mga kababayan niya doon. Talagang Ayan mga kababayan, ano pong masasabi niyo po dyan? Isa po rin yan sa mga katangian ng isang leader na sa katauhan ni BP Sara, no? Matapang. Meron pa akong ipapakita na sinasabing mag-react po. Ano pong reaction niyo po dyan? Lalo na yung mga OFW na taga-suporta o suporta ni BP Sara. Kasi kahit ako, dalawang mukha dyan syempre, kababayan niya na mas nanguna yung kanyang pagkaawa doon sa mga kababayan niyang mawawalan ng mga tirahan at yung pakikiusap niya na ilabas man lang yung mga gamit-gamit nila para hindi man lang masira, hindi siya pinagbigyan. Ibalik natin konti So ano pong simbolo ang pinapakita na ito? Para sa akin kasi isang matapang na leader na kapag kaya niyang ipaglaban ang kanyang kababayan na kahit magkasala siya sa batas, kasi kahit dito mismo may nilabag siya, bawal manakit pero dahil sa bugso ng damdamin sa kanyang kababayan nagalit. Tingnan natin ulit Yan na may order ang sheriff na i-continue. Sa sheriff. Makita wait, yung umpisa kasi mas maganda yung umpisa kasi akikus. Attack the sheriff. Kontrolado man unta ma'am, yan na may order ang sheriff na i-continue. Sa sheriff. Makita ang sheriff. Proteksyon na lang namong. Sige, sir. Di ba grabe no? Anong masasabi nyo? Meron pa akong papakita na isa. Okay lang, comment nyo dyan sa baba. Comment nyo dyan sa baba para basahin natin din sa sunod, no? Grabe, ito pa. Meron ito naman nagsisimbolo na hindi kita iwanan. Ito naman yung hindi kita iiwan. Ay, iba to. Nasaan ba yun? Ito. Yung kanyang chief of staff na si attorney nung sinight in contempt nila. Talagang na hospital, pinuntahan talaga ni BP Sara. Dito ipakita ko lang kung ano yung meron sa kanya. Kasi yun yung tanong sinagot ni attorney Pua. Yan.
tanggalin natin yung kanta kasi baka maano tayo eh. Eto, umiiyak dyan yung chief of staff niya, nasa hospital. Talagang kinulong, dinitain, tapos tumaas, I think yung BP, tinakbo sa hospital, sinundan talaga niya. Grabing iyak nung kanyang staff, si Attorney Lopez yan eh. Sinight in contempt nila kasi yung about sa pinapasubmit siya ng report kasi hindi man ayaw mo nang ibigay kasi hindi man tapos. Pinapasubmit, sabi niya, huwag muna kasi hindi pa tapos. Yan. So, yan pa yung simbolo na isang tumutugma doon sa interview kay Attorney Pua, yung kaniyang legal counsel. No? Yung legal counsel niya. Ito. Pakinggan din natin po, no? Lalo na yung mga sumusuporta, mga OFW, comment po kayo kung anong country po kayo diyan sa baba. Andyan din po yung full na interview nito, no? Ito yung tinanong kay Attorney Pua. Ano ba yung tinanong si Attorney Pua na ano ba yung mga katangian ni VP Sara na gustong malaman ng publiko? Ito. Attorney, curious lang po kami, bilang legal counsel po ni VP Sara Duterte, ano pong isang bagay na gusto po ninyong malaman ng publiko tungkol sa kanya? She's very different doon sa, I guess, Kakaiba. Anong kakaiba? Yung pinakita ko kanina, yun yung pagkakaiba niya. Matapang. May isang desisyon. Kaya nang ipaglaban ang kanyang kababayan. Tingnan nyo, sinuntok yung sheriff, no? Hindi man niya kagustuhan gawin yon, pero dahil sa awan niya sa kanyang kababayan na hindi man lang pinagbigyan yung 1 oras o 2 oras para mailabas man lang yung gamit, di ba? Tuloy. Di ba? Anong masasabi niya? Comment lang po kasi short lang video na ito. project sa kanya sa social media. Diba? Yeah. Siguro 2 bagay on the professional aspect. Very decisive yung ating Vice Presidente, no? Alam niya kung anong gusto niyang gawin para sa bansa. Alam niya kung anong gusto niyang Chief gawin of sa the old trabaho block niya. talaga. Visionary. And when she decides, yun na yun. Yun na yun. Kita nyo? Kung anong desisyon niya, mag-stick pa kaya niyang panindigan. Yan po si VP Sara na kailangan daw ng bansang Pilipinas na ganong klase ng leader. Yan po yung sinasabi dito doon sa live ko. Kung gusto niyong mapanood yung buong video na ito, yan. Kaya nag-viral kagabi Ayun yung kakaiba. Kaya pumasok sa isip ko yung mga past na minsan kaya niyang magkamali, kaya niyang magkasala para sa sariling kababayan, kaya nang ipaglaban, di ba? Hindi man niya kagustuhan, pero siyempre dahil sa ba't hindi niya pinagbigyan, ilan lang naman yung hinihiling ko, 2 oras lang o kaya 1 oras para mailabas lang yung mga gamit ng mga bahay bago gibain para hindi man lang masira. Kasi kapag bakbak ng bakbak, di masisira na lahat yung mga gamit nila, problema na naman, di ba? O kahit man lang mawasak yung pamamahay nila, mademolish, at least man lang yung gamit, meron pa rin silang gagamitin kahit makalabas sila doon sa matitibag na kanilang mga tirahan. Yun po yung punto niya, pero hindi siya pinagbigyan. Ano po yung masasabi niyo mga kababayan? Comment lang po. Kasi alam ko na maraming sumusuporta kay VP Sara. Ito, batiin ko lang yung mga, ang dami ito yung baka sinasabi niyo nagbibiro lang ako. Ito po, yung umabot ng 10,000. Nag-in ako ng live, mga 400 yung views, pero 8,000. Pero doon sa pinaka-total, umabot na ng 10,000. Ito, nag-a-update pa yan. Dito, yan. Mahigit 50 minutes lang ito. Pwede nyo pong panoorin, nasa comment section yung link po. Yan, 42 comments. So, shout out kay Red's Wine, Oli Roldan, Levi Evangelista, J. Manila, Elizabeth, Rose Tamayo, Norby, Maria, Senaida, Oli Roldan,
Christina, shout out sa inyo. Oh, hindi ko nabasahin nyo. Play safe, Elizabeth, Maria Jim. Yung mga OFW natin dyan, Solid Duterte, Makar, di ba? Ayan, Louie, Dali, ayan, Emelda. Ayan yung iba, babasahin ko sa sunod na live natin para mas marami, no? Babasahin ko pa rin ang mga ito sa sunod na live natin. So, kung gusto niyo makasama, masali dito, click nyo lang yung link dyan sa baba. Andyan yung link sa baba sa comment section, tapos i-comment nyo po yung mga reaction po ninyo. Kahit just say, kahit yung bansa lang ninyo, just say hi, just support, yan. Okay, maraming salamat po mga kababayan, mga kabunets, dahil talagang yung mga supporters ni BP Sara, mag-comment po dyan sa baba kung naniniwala kayo na meron siyang katangian para ipagpatuloy ng paglilingkod sa ating bayan. Subscribe po para ma-update ko po kayo sa mga susunod pang video content natin. Maraming salamat po. God bless you.